Hello guys, so good afternoon. Alright, so this is your Protec Aldo Barino signing on. And mayroon tayo ditong Brother DCP T420W. So kapag ganito, yung problema niya, ang ano niyan is ink absorber pad full. So ibig sabihin nun, for reset na siya. Right? So the first thing that we need to do is to make it sure that the driver of this printer is already installed in your laptop. Or if not, download lang kayo, punta kayo ng Google, then hanapin nyo lang yung Brother, then DCP, yan, DCP T420W driver. Then dito, etong Brother US na to, ito na lang yung piliin nyo. Then, or anything, basta complete installation yung piliin nyo guys. Then that's it, ito na siya. Click nyo lang yung okay. Then, magda-download na yan. Yan. So, okay. Then, dito, yung easy setup. So, yan yung i-click nyo. Then, magda-download na yan. Then, make it sure na connected kayo sa internet. Then, pagkatapos nun, nandito na siya sa downloads. Example, ito. So, dito sa akin na dyan. Ayan na, yung easy setup. Zoom out ko lang, ha. Ayan, alright. So, easy setup, double-click mo lang yan, then next, then that's it. So, pagkatapos niyan, dapat makita mo yung Brother Utilities under here. Ayan na siya. Yan. So, yun yung pinakang kailangan natin to reset the printer. So, ano ba yung una natin gagawin? Ay, yung pangalawa natin gagawin, you may proceed to the printer. Kikita nyo yung copy, shortcut, and color under scan. So pagsabayan nyo lang yan. So tingnan nyo yung button. Press. Kapag nag-off, unhold nyo na. Yan, unhold. Then makikita nyo yung difference kanina. Ito yung may ilaw, then stable. Ngayon blinking na yung dalawa. So in that case, punta kayo ng copy shortcut. Then press nyo ng dalawa. 1, 2. Then, dito naman kayo sa mono, yung white, 4 na beses. 1, 2, 3, 4. So, makikita natin, balik siya sa dati, pero blinking na yung kanyang power light, power indicator lead. So, ibig sabihin niyan, nasa maintenance mode na yung printer natin. So, since wala tong dashboard dito, makikita natin yung screen, that's why we need the laptop na dapat naka-install yung printer. So, in this case, kapag mga ganitong mga unit, model, kapag wala siyang screen, kailangan siyang i-reset sa laptop. Pero kung mayroon, mas madali na lang yun dito. Kagaya ng ibang Brother. Okay. So, let's proceed. So, double-click natin yung Brother. Then, ito na siya. Ito yung lalabas. Then, piliin nyo yung Tools. Under Menu. So, naka-ano dyan, DCP-TW. Select nyo na lang yan. Tools, under Tools, Machine Settings. Ito na, maglo-load dyan. Then, dito nakalagay dyan yung status ng printer. Ito yung pinaka-main problem niya. Ink Absorber Pad Full. Ibig sabihin nun, for reset na siya. So, this time, magla-login tayo. Pag login niya, hihingian kanya ng password. So, this machine default password is on the back of the machine and mark it PWD. Then, that is the password. Tingnan nyo na lang. So, for example, this one. So, ito siya guys. Ayan yung password niya. Ayan, tingnan nyo na lang. So, ayan. PWD, then that's the password. Alright, let's go back here. Pasensya na kung medyo magulo yung setup natin, yung camera natin, and that's it. So, let's log in guys. So, yung password natin
Input ko lang yung password. Then log in. So it's up to you. It's if you are going to save the password. So save ko na lang para at least alam ko na. So easy for me. So dito mayroon na tayong home. Then nandito na yung ating mga menu. Under home, select mo yung administrator. Then dito select mo yung remote panel. Alright. So makikita natin ito. Ito na yung So since ito na yung kanyang kumbaga window para ma-reset natin yung printer. So yan. So nakalagay dyan machine error 4600 yung error key niya, which is that is ink absorber pad full. In this case, click mo yung click natin yung 80. So pag nag-click tayo ng 8, so first number pa lang lalabas na yung username and password. So yung username, admin yan, small letter lang yan guys. Type mo admin. Then yung password, yun yung nasa likod ng printer. Type natin yung password. Alright, then sign in. So since nakalagay na dyan yung 8 kasi we press is in the first place. So click na natin yung 0. Ibig sabihin nun, yun yung code para makapasok tayo sa error code. Now, so yan, error code. Under error code, pwede natin gamitin yung color standard. Ito as color start, then ito naman up and down arrow. Pwede yan, so pag select. So, try natin yung color start. Click natin. Then, dito, hanapin natin yung per count. Ayan. So, paisa-isa lang yung pag-click natin guys. Medyo mabagal yan kasi alam nyo na tayo. So, nasa system yan eh. Other count. Then, hanapin natin yung per count. So, wala tayong gagalawin sa printer ha. Yun lang yun. Isiset lang natin siya into maintenance mode. Then, more on dito na tayo sa natin. Okay. So, balik tayo. Okay. So, parang yung up and down arrow din lang naman yan. Flashing. Asan na yung perg? Ayun. So, dito na yon per count. Yan. Then, dito, i-click natin yung set. Yan, set. So, lalabas yung error. Ito yung error niya. Then, i-reset na natin siya. Ano ba yung reset key? Yan yung 27. I-input nyo na lang 2783. Then, dapat mag-00 siya. Ayan. So, nag-00 na. Ibig sabihin nun, back to 0 na yung natin, yung capacity to print. Now, this time, click natin yung stop. Then, babalik siya sa machine error for 600. Then, click natin ulit yung, or i-type natin yung 80. So, this time, click lang ha. Kasi, hindi naman natin magagamit yung alphanumerical number sa keyboard. Hindi yun applicable dito. Then, okay. So, ito, click ulit natin yung color start. Then, pasok naman siya sa error code natin. Pwede natin gamitin naman ito. So, pwedeng yun, pwedeng ito. Hanapin natin yung flashing. Paisa-isa lang. Ngayon, ang ginagamit ko, yung arrow down. Pero pwede din naman yung arrow up. Pareho lang naman yung paggamit ng mono start, then color start. So, selection din naman yun. So, don't be confused
Pinapakita ko lang yung sa inyo yung dalawang pamamaraan kung paano mag-select. So this time, hanapin natin yung flashing. Alright. Medyo mabagal ha. Per count. O yan. Tapos na tayo dyan kanina. Then, flashing. Ayan. So, under flashing, i-click ulit natin yung set. Yan. Ito naman yung error niya. Then, para ma-reset yan, ilagay ulit natin yung kanyang reset key. Ano? So, that is 278 3. Then, dapat mag-0, 0 siya or 0. Okay. So, since na reset na natin yung dalawang yon, which is the ink absorber or yung per count, ibig sabihin nun, yung capacity to print, then yung flashing, so na-reset na din natin. Kasi yun yung dalawa ang commonly ang nire-reset dyan. So, ngayon, click na natin yung stop. Then, babalik naman siya ulit sa error code. Ngayon, i-exit na natin yung printer sa maintenance mode. Kung makikita natin, yan, naka-maintenance mode pa din siya, blinking yung power lead. So, exit natin yan. How to exit? I-type nyo lang yung, or i-click nyo lang yung 99 or 99. Okay. 99, then, yan. Please wait. Automatically, ito na yung mangyayari sa kanya. Then, tingnan nyo kung ano yung nangyayari sa printer. Alright. Blinking na siya, di ba? Nawala na yung dalawang orange. Alright. Yun. So, ibig sabihin, ready na ulit yung printer to create ang output. Now, so tandaan lang natin yung pinakang ano natin ha. Pinakang proseso. Yun lang yung, ganun lang yung kasimple guys. So, stop na natin yan because we are done with that. Then, log out na tayo. And, pwede mong isave yung password para hindi ka na mahirapan next time. Then, exit ka na. Exit. Then, eto na siya. So, this time, let's see if it is now working. So, create tayo ng output, guys. Ayan. So, yun. Kasi tinanggal natin to. Bakit merong ganong kulay na ano? Okay. Alright. Lagay tayo ng bond paper. Parang ayaw naman ito. Ayaw naman sumunod nito eh. Ayan. So yan, tanggal na yung error. Then, lagay tayo ng ipo-photocopy. Try nga natin kung mag-create na ng output. Let's see. So, mono. Ayan. Alright. So, nag-error sa bond paper. Ayan. Oh, wait. So, hindi kinain yung bond paper. Ayan. Palitan natin yung bond paper. Okay. Palitan natin yung bond paper ng long size. So, habang kinain to. Mono. O, turn off muna natin. Nag-error siya eh. Alright.
Ayun, may kinain na palang bond paper, guys. Ito. Ay, hindi lang tumuloy. Ayun, dami na pala. Naka-photocopy na pala siya. Ayan na. Machine error. So, meron na palang na-photocopy. Alright. So, nawala na yung error. Pasensya na kung medyo magulo yung camera. That's it. So, alright. So, photocopy tayo ng black. Press natin yan. And that's it, guys. Ayan na. So, nakapag-create na tayo ng output and congratulations. So, ayan. So, ganun lang kasimple kung paano ba mag-reset ng Brother printer. Thank you so much and peace out, guys.